Yan. So bakit nagiging patibong ito? Okay? Bakit nagiging patibong ito sa mga kongresista, mga kababayan? Ito nga, pwede namang hindi magsalita si Pangulong Rodrigo Duterte at pwede namang hindi niya babarahin kung anong mga plano ng Administrasyong Marcos, mga kababayan. Lalo na dyan sa 2025 budget. Pwede talaga. Kasi anyway, tapos na namang termino niya. Hindi na naman siya. Mayor lang naman tatakbuhin niya. To protect Sara, pwedeng hindi yan gawin. Pwedeng gawin niya ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumahimik na lang, mga kababayan, di ba? Yet, nag-decide siya na hindi manahimik, mga kababayan. Kasi alam niya na si Sara Duterte may sapat na ebidensya kasi 2023 pa lang nangangalap na ito ng ebidensya. At alam niya na kung matuloy ang hearing sa Senado sa impeachment trial, mga kababayan, sa Senate, lalabas lahat ng katotohanan, mga kababayan. Nako, sinong unang masisira dito, mga kababayan? Sa tingin niyo ba yung mga Duterte masisira dito? Of course, hindi, mga kababayan. Kasi nga in the first place, kahit sabihin nilang may issue doon sa DepEd. Oh. Sinabi na yan ni Sara Duterte, may ebidensya siya, may video siya kung saan na may nag-utos sa kanya na ibigay yung pera doon sa undersecretary nila. Oh. So kung magkakaroon ng hearing or trial, impeachment trial, mga kababayan, lalabas yung katotohanan yan. Okay? At aside dyan, mga kababayan, lalabas ang katotohanan kung anong klaseng mga congressman meron tayo ngayon, mga kababayan. At ito na nga, nag-umpisa na. Diba? 215 yang bumoto. Kaya gusto natin malaman kung sino-sino yung mga bumoto na yan. Diba? Kumagat kasi sila dito sa patibong ni Pangulong Rodrigo Duterte. Concern ba si Rodrigo Duterte na ma-impeach si Sara Duterte or hindi? Of course, hindi niya yan concern. Hindi niya yan concern. It may be concerned, pero ano lang, parang magpapasalamat pa nga siya na kapag ma-impeach yan, aalis na parang magre-retire na sa politika. Magiging private citizen na lang yan. Di ba? So parang kung titingnan natin, mga kababayan, advantage yan on the part sa mga Duterte. Ang goal dito na nakikita ko na ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, or sabihin na natin sa mga Duterte, mga kababayan, regardless of the numbers doon sa Senado, mga kababayan, gusto nilang ilabas itong lahat ng katotohanan. Unang-una, kung anong klaseng mga kongresista meron tayo ngayon, mga kababayan. Pangalawa, kung anong mga kabulastugang ginagawa ng Administrasyong Marcos ngayon. Kasi may alam yan si Sara. Ilang years ba yan? 1 year and a half or 2 years na part siya ng cabinet ni Bongbong Marcos. Of course, may nalalaman yan. May alam nga yan about kay Martin Romualdez eh. May mga sinabi na nga. May ibinulgar na nga. At ito na mangyayari. Darating yung time, again, dyan sa Senate hearing, sa impeachment trial, na lalabas yung mga information na yan. So again, may impeachment si Sara, i-convict man nila or hindi, mga kababayan. Ang importante dito sa mga Duterte na nakikita ko mailabas nila yung mga katotohanan.
Kasi hindi sila pwedeng maglabas ng katotohanan doon sa mga hearing sa Kongreso. Kasi hindi nila baluarte yan. Baluarte ng mga kalaban, mga kababayan. So, hindi yan yung tamang lugar kung saan nila pwedeng ilabas lahat. Kaya, again, nakikita ko dito na parang mas okay sa mga Duterte na magkaroon nitong impeachment case hearing or trial, mga kababayan, para masagot nila kung ano yung mga issue na binabato sa kanila, na kung saan alam naman nating masasagot yan. Still, yung mga supporters or kahit yung nagdududa sa mga Duterte ay makukuha nila bilang supporters, mga kababayan. At mailabas nila kung anong klaseng mga congressman at senador meron tayo, no, mga kababayan. Kasi nga, naku, ang tagal ilabas ng mga pangalan ng mga kongresista na bumoto, mga kababayan. Hinihintay natin yan. Di ba? Again, sa tingin ko, mga kababayan, wala talagang pakialam itong mga Duterte kung ma-convict si Sara or hindi. Basta sa tingin ko, gusto lang nila na ilabas itong lahat ng katotohanan sa tamang session or sa tamang pamaraan, mga kababayan. Kasi of course magkalalabasan yan. Di ba? Well, again, kung titignan natin, kilala na naman natin yung kung karamihan dyan sa magiging prosecutors ng mga congressman, mga kababayan. Tingnan nyo na lang. And mayroon na mga abogado si Sara Duterte, nag-ready na sila. Kung isipin natin, 1 year na yung ready sila. Kung titignan natin, Again, comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito, kung agree ba kayo dito sa nakikita ko, sa mga nangyayari, or kung hindi, comment lang kayo dyan. Explain ninyo. Ito yung nakikita ko. Kaya ako mismo, bilang supporter ni Sara Duterte, hindi ako natatakot na matuloy ang impeachment trial, mga kababayan. In fact, gusto ko nga para magkaroon talaga ng closure, mga kababayan. Magkaroon ng closure dyan sa mga binabato sa kanila. And yun na nga, yun lang talaga ang concern natin ay ang numero. At of course, alam naman natin na pera din ang kalaban. Aside sa numbers, pera din ang kalaban ng mga Duterte ngayon. Kasi babaha talaga ng pera ngayon. Ang dami ng mga ninakaw nila. Ilang years, 3 taon na sila ngayon, mga kababayan. Sigurado tayo na ang dami ng nanakaw niyan na pwedeng gamitin para pangbayad doon sa kung sinong kailangan nilang bayaran para papabor sa kanila yung desisyon ng impeachment, mga kababayan. Comment kayo dyan. Para makita din or marinig din natin yung mga sentimiento ninyo. Okay? Ano pa? Ano pang nakikita natin dito, mga kababayan? I think yun lang muna, no? Tignan lang muna natin baka mayroon pa tayong makitang ibang perspective dito sa mga nangyayari. Again, so far, panawagan ko po sa inyo na doon sa mga support ni Sara Duterte, huwag po tayong mag-alala. Kasi itong pag-file ng impeachment, mga kababayan, or pag-impeach ng House of Representatives kay Sara Duterte, given na po yan. 2023, alam na po yan ni Sara Duterte. In-announce na po niya po yan at in-anticipate na yan. Alam na po natin yan na mangyayari yan. Kasi nga,
hawak ni Martin Romualdez yung mga kongresista, mga kababayan. Kailangan nila ng pera ngayon. Yan ang isipin ninyo. Kailangan nila ng pera ngayon. Yung may mga kaso dyan, dinismiss ng current administration. Kaya nga, nagbabayad utang yung iba. Di ba? So wag kayong matakot, mga kababayan. Okay? So, ano pa? Ma-impeach yan. Bakit impeach yan? Kasi nag-announce din si Sara Duterte, mga kababayan, na tatakbo siya ngayong 2028. Sa tingin niyo ba, hindi naisip ni Sara Duterte na babanatan siya kung nag-announce siya ng natatakbo ngayong darating na 2028? Akala nyo ba bobo si Sara Duterte? Of course, hindi, mga kababayan. Of course, hindi yan bobo. Kasi, in the first place, nakita na yan ni Sara Duterte, mga kababayan, yung nangyari doon kay Vice President Binay. Kung saan, nag-announce ng maaga si Binay na tatakbo bilang presidente. Anong ginawa? Yan. Binanatan hanggang sa nasira yung reputasyon niya. Again, isa din itong patibong ni Sara Duterte, mga kababayan, kung saan nag-announce siya early na tatakbo ngayong 2028. Naku, kinagat talaga ng mga kongresista, mga kababayan. Para yan, nag-announce siya para matakot yan sila. At ito, kaya nga, gusto nilang ma-impeach para hindi na makatakbo ngayong 2028, mga kababayan. Kasi alam nila na babalikan sila ni Sara Duterte kung sakaling mananalo yan. Okay? So comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong sa tingin nyo dito. Okay? Dito na lang po muna tayo. Yan lang po muna yung nakikita nating perspective ngayon dito sa lahat ng mga nangyayari dito. Lalo na dito sa impeachment. Sa pag-impeach nila dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Okay? So comment kayo dyan. Babasahin natin. Baka may makuha din tayong ibang perspektibo dito para din umbayin natin lahat. Again, huwag tayong mag-alala. Dasal natin si Sara Duterte, mga kababayan. Ako, nagpamisa pa talaga yung mga yung mga kongresista, mga kababayan, yung mga bumoto, nagpamisa pa talaga sila pagkatapos niyan, mga kababayan, ha? Ang kakapal ng mukha. Well, anyway, so again, pagdasal lang natin, mga kababayan, si Sara Duterte, na sana magkaroon sila ng lakas ng loob na harapin ito. At sana hindi sila matatakot na ilabas lahat ng katotohanan dito. Okay? So paki-share ng paki-like and share ng video natin, mga kababayan, and then yung pakisuyo ko po sa inyo na kung pwede paki-subscribe po dito sa channel natin, mga kababayan. Okay? So maraming salamat sa lahat po at magandang araw sa inyo.